girl! Galina! Go! Good girl! Good girl! Good girl! Good girl! Good girl! Good girl. Good girl. Good girl. Go. Good girl. Galina. Sit. 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 Good girl. Sit. Sit. Go. Good girl. Ano nga ba ang mga dapat tandaan bago magturo ng tricks o mag-train ng ating mga fur babies? Number 1, bago simulan ang pagtuturo, kailangan alamin muna natin kung anong mga bagay na nakakapagpamotivate o nakakapagpasaya sa kanila. Mahilig ba sila sa treats? Mahilig sila sa laro or toys? O masaya na sila kapag niyayakap, pinahalikan at bini-very good natin sila? Alamin natin alin sa mga yon ang motivation nila para alam natin kung ano ang i-reward natin sa kanila every time na nakakasunod sila sa mga pinapagawa natin. And the more na i-reward mo sila sa mga bagay na kasisiyan nila, the more na susunod sila sa mga ipapagawa mo o tuturo mo sa kanila. Number 2, minimize distractions. Mas madali natin silang matuturuan at mas madali silang makapag-focus at concentrate kung walang masyadong distractions o panggulo. Mas mainam kung ititrain natin sila ng one-on-one at walang ibang kasamang aso para focus lang sila sa kung ano man ang papagawa natin sa kanila. Number 3, kailangan ang perfect timing. Mas madaling turuan ang aso na nasa 50% ang energy level kaysa sa aso na sobra-sobra ang energy at lalo naman ang aso na wala ng energy o low bat na. Kaya kung sobra-sobra ang energy ng aso nyo, kailangan i-drain nyo muna ng kaunti by exercise through walking or playing with them bago sila i-train. Number 4, establish trust and eye contact. Make sure na nagkakaintindihan tayo ng mga aso natin. Kailangan magtinginan tayo mata sa mata every time na tuturuan natin sila. Number 5, be consistent. Marami tayo sa bahay na nagtuturo sa kanila, kailangan pare-pareho yung paraan natin para hindi sila malito. And lastly, always remember, practice makes perfect. Ulit-ulitin lang natin sa tamang paraan and eventually makukuha din nila. Good girl. Galina.